In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. May lumabas na fake news galing mismo sa SEC Gov X account sa Twitter at nagresulta yun ng volatility sa market. Update din tayo sa price action ni BTC at kung ano pa man ang mga nangyayari sa Bitcoin Spot ETF anticipation ngayon. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bago tayo pumunta sa topic natin, tuloy-tuloy pa din tayo sa pamimigay ng $50 trading bonus giveaway sa mga new user na magsa-sign up sa Fairdesk every week. Papasok na lang yon automatic sa account nyo at ina-announce natin yan dito sa Discord channel natin, kaya dapat nandito kayo. So unahin natin yung fake news na lumabas dahilan para maging wild yung galaw ni BTC. Ang nangyari kasi, merong announcement na lumabas sa SEC Gov Twitter account at nagsasabi na lahat ng Bitcoin Spot ETF ay na-approve na, dahilan para mag-pump si BTC sa 48,000. Pero bumagsak din yon kasi nasundan ito ng another announcement na na-compromise daw yung Twitter account ng SEC. Dinilit nila yung unang post kasi nga fake news. Kaya naman nag-drop yung price ni BTC ng ilang percent from 48,000 to 44,000 price level. At currently as the time of recording, nasa 45,000 na ulit siya. So ano sa tingin nyo? Nahack nga ba talaga or another market manipulation? At yung approval announcement daw para malaman na legit, lalabas yon sa website ng SEC at mapapublish in the Federal Register. Kaya mahirap mag-trade kapag ganito ka-volatile ang market, lalo na kung mataas ang leverage mo. Mga 30x isolated, pataas na leverage, siguradong sibak sa ganitong galaw ng market. Low leverage will save you sa ganitong mga sitwasyon, pero depende pa din sa point of entry. Punta tayo sa daily chart ni BTC. Dito sa daily, hindi natin mapapansin yung volatility. Parang normal uptrend price action lang. Tumikit na siya sa 48,000. So nahit na natin yung price target na sinasabi ko since last year. And 48,000 to 50,000, ito yung local top na ine-expect ko. Dito pwedeng magsimula yung correction na malalim-lalim, hindi lang negative 10%. Remember sa price action ni BTC in history, meron ito laging more than 30% correction from the local top. So if ever ito nga ang local top, ang malayo-layo niya ng babagsakan ay itong imbalance sa 32,000. This is bullish FVG na pinost ko noong December 3 pa after mag-retest ni BTC sa 40,000. And since then, yung area na yan ng possible balikan ni BTC bago siya magpatuloy sa pagangat. At kailan nyo naman malalaman yung trigger na yon? A break of 40,000 at hindi na makarecover yung price, yan ang invalidation of long natin. Hanggat hindi nangyayari yan, tuloy yung uptrend ni BTC. Anyway, bisitahin natin si Dion Protocol. Ito kasi yung token na maraming nag-panic sell dahil sa developer issue. Yung iba nag-comment pa sa video natin about Dion, rug pull na daw at buti na lang daw nakapag-exit sila dito. Kasi nag-drop si Dion ng more than negative 30%. Rug pull na daw yon. Ngayon, hindi ko na makita yung comment, dinilit na. Kaya ganun pa din, any newbie will do that. Pag bumagsak yung token nila, they will panic sell, and then kapag nag-pump, they will buy. Repeat. Paulit-ulit lang yon. That's human emotions. Ang panlaban nyo lang doon is awareness at sapat na kaalaman kung paano ba ang kalakalan dito sa crypto. Kasi kung bumili ka ng token at hindi mo naman talaga naiintindihan yung fundamental value nito, then madali kang maaapektuhan ng mga FUD and hype. Ibang news natin ngayon, meron na namang prediction ng Standard Chartered Bank na kung maa-approve nga daw ang Bitcoin ETF, it could see up to 100 billion inflows kay BTC. At nakikita daw nila sa first quarter na over $1 billion ang pwedeng pumasok kay Bitcoin. At kung magmamaterialize nga ang prediction nitong Standard Chartered Bank, ang price ni BTC ay pwedeng umabot sa 200,000 per Bitcoin by the end of 2025. Well, pasok siya sa area ng take profit target natin na sinabi ko sa previous video. Ang basihan kasi ng bank na ito ay yung similarity with US-based gold ETF noong unang ma-approve ang gold ETF na nangyari noong November 2004. At naniniwala sila na mas mabilis yung growth ng Bitcoin ETF, mas mabilis yung development dito. So yung 7 years rally ng gold ETF ay pwedeng kunin lang ng 1 year ni BTC. Hindi lang sila yung nag-a-anticipate nito, pati na rin si Will McDonough, chairman
chairman and founder ng Corestone Capital, malaki din yung prediction niya kung ma-approve ang Bitcoin ETF, $1 billion worth of inflows by the end of the first quarter of this year. Siyempre, yung Galaxy Digital, meron din silang nilabas na prediction noong October pa na ang ETF nga daw could attract at least $14.4 billion inflow in the first years of issuance. At ang inaantay na lang talaga dito is yung official announcement, and it could happen this week. Nagsimula na din kasi yung ETF war kung saan yung mga issuer nag-amend ng kanilang mga S1 filings para pababain yung fees. Nangyari ito noong January 8. Ang naunang company na nag-file ng kanyang final S1 amendment ay ang Valkyrie. Sinundan naman ito ng iba pang mga applicants, WisdomTree, BlackRock, VanEck, Invesco and Galaxy, Grayscale, ARK Invest, and 21 Shares. Ang pinakamababa na nag-o-offer ng sponsor fee sa mga company na nag-file ay ang Bitwise with no fee for the first 6 months and the first $1 billion in asset. Pero after 6 months, ang magiging fee ng Bitwise ay 0.24%. Sinundan ito ng ARK Invest na mag-o-offer din ng no fees sa unang 6 na buwan at pagkatapos noon 0.25% yung fee na i-charge nila. Binabaan na yan kasi sa unang filing 0.80% siya. Nalaman kasi nila na yung BlackRock 0.20% fee lang ang i-offer for the first 12 months or until the first $5 billion. Then tsaka nila itataas up to 0.30% as the ongoing fee. At yung iba medyo mas mataas lang ng konti katulad ng WisdomTree na 0.5%, Galaxy Invesco sa first 6 month no fee din followed by 0.59% fee. Then Valkyries has a 0.80% fee and Hashdex has a sponsor fee of 0.90%. At ang pinakamataas sa lahat ay ang Grayscale na nasa 1.5% ang fee. However, hindi pa daw final ang lahat ng yan at pwede pang magbago. So sa tingin nyo ba maa-approve ang Bitcoin ETF ngayong linggo? Let me know in the comment section. At yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.